Kung naniniwala ka sa multo, tiyak na narinig mo na ang kwento ng White Lady ng Balete Drive. Sa madilim na kalsadang ito sa Quezon City, maraming taon na ang kumakalat ang alamat ng isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok, maputla ang mukha, at biglang sumusulpot sa gabi. Sinasabi ng mga matatanda na ang White Lady ay isang dalagang namatay ng malagim. May nagsasabing siya ay biktima ng isang taxi driver, iba naman ay nagsasabing nabangga siya sa daan, at may ilan pa na nagsasabing itinapon at iniripin siya sa ilalim ng puno ng Balete. Ang iisang malinaw sa mga bersyon ay sa dilim ng Balete Drive, naglalakad siya, naghihintay, at minsan ay sumasakay sa mga sasakyan. Nagsimula ang alamat noong 1950s. Sinasabi ng ilan na ang White Lady ay si Lourdes, isang kolehiyalang ginahasa at pinatay ng isang taxi driver. May iban mang nagsasabi na siya ay si Lenny Tarchitorena, isang dalagang nasawi sa isang aksidente noong 1949 sa Espanya Extension, malapit sa Balete Drive. Mula noon, kumalat ang mga kwento ng isang babaeng nakaputi na hindi matahimik at nagpapakita sa mga motorista sa dilim ng Balete Drive. Maraming tsuper ang nagsasabing nakaranas na sila ng kababalaghan dito. May mga taxi driver na ikinikwento na may babaeng sumakay sa likuran, maganda, tahimik, nakaputing bestida. Ngunit sa kanilang paglingon, wala na. May ilan namang nagsasabi na nakikita nila siya sa rearview mirror, nakatitid, maputla at biglang naglalaho. Kahit ilang dekada na ang lumipas, nananatiling buhay ang mga kwentong ito, lalo na tuwing gabi at undas. Ngunit ayon sa mga mananaliksik at veteranong mamamahayag, maaring gawa-gawa lamang ang alamat. Lumilitaw na ang balitang ito ang pinagmula ng kwento tungkol sa White Lady. Sa katunayan, isang investigasyon ng Philippine Star noong 2021 ang nagsasabing ang buong kwento ay ganap na imbento lamang ng isang city police reporter noong wala silang masyadong balita. Ayon kay dating publisher Raul Locsin, siya at ilang reporter ang lumikha sa White Lady noong isang mabagal na araw ng balitaan at hindi nila inaasahang tatanggapin ito ng publiko bilang totoo. Gayunman, may ilang mamamahayag na hindi sang-ayon sa teoryang ito dahil kumakalat na raw ang alamat sa mga taxi driver at pulis kahit wala pang nilalathalang ulat. Ano man ang tunay na pinagmulan, ang alamat ng Balete Drive ay matibay ng nakaugat noong dekada 1950s at nananatiling buhay hanggang ngayon. Ang White Lady ng Balete Drive ay bahagi lang ng mas malawak na folklore. Sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas, may iba't ibang bersyon ng babaeng nakaputi mula sa Baguio hanggang sa Visayas. At hindi lang dito, sa ibang bansa, mayroon ding Lady in White. At sa Mexico naman ay La Llorona, ang babaeng umiiyak sa gabi. Ayon sa mga psychologist, normal sa tao ang makakita ng hugis tao sa dilim. Tinatawag itong pareidolia, kaya't maaaring ang takot at imahinasyon ang tunay na dahilan ng mga kababalaghan. Kaya ang tanong ay kwentong barbero ba ito o talagang may White Lady sa Balete Drive? Ikaw, ano ang pinaniniwalaan mo? Isang multo ba talagang White Lady ng Balete Drive o gawa-gawa lang ng isang reporter na walang makuhang scoop for the day? O isa lamang itong alamat na pinagtulungan na paniwalaan ng nakararami?
Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.